verse 23. Jeremiah chapter 10, verse 20. Ito po ngayon niyo po sa chapter 13 po kami. Ang talata ay verse 20. Sabi po dito, mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maaalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayo, mga taga-Jerusalem. Hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, inulit ko, ay tungkol sa pagbabago sa sarili. Kaya ba natin baguhin ang ating sarili? Ito sa talata na ating binasa ay hindi natin kaya ituwid ang ating sarili. Sino po dito ang nagsabi noon na magbabago na ako? Tapos ginawa niya sa kanyang sarili. Pero after ng ilang days niyang sinabi yun, wala pa rin nangyari. Tulad po dito sa ating binasa, mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Yung taong maitim sa malalim na salin ay Ethiopia. O taga-Ethiopia. At sabi, mapapalitan ba niya yung kanyang balat? Pagka nagluta. Maaalis ba ng leopardo? Alam niyo po yung leopardo? May mga batik sa katawan. Kaya niya bang alisin yun? Di ba po hindi? Ibig sabihin, o ang gustong sabihin dito sa atin, hindi talaga natin kaya itubig ang ating sarili naman. Kasi wala po tayong kapangyarihan na baguhin ang ating sarili. Ngayon, para kumabago yung ating sarili, dapat yung ating pag-iisip ay makulong muna ng salita ng Diyos. Sa Roma chapter 12, verse 2. Roma chapter 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, kung gusto natin ng pagbabago, hayaan natin ma-transform yung ating way of thinking sa pamamagitan ng renewing of your mind. Sa English po kasi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pagka napuno ka ng salita ng Diyos, malalaman mo yung kanyang kalooban. Amen? Sabi niya, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So una, kailangan kong ma-transform yung ating pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Isa pang dapat mapuno sa atin ay yung ating kalooban. Meron tayong free will. Maging ang Panginoon Jesus, nung nagkatamang tao siya, meron din siyang free will. Actually, nung manalangin siya, nasa Lucas chapter 22, verse 42. Lucas 22, 42. Noon ang pumunta ang Panginoon sa bundok ng mga Olivo at siya'y manalangin. Ito yung kanyang panalangin. Pagkatapos lumuhod siya at manalangin, Ama, kung maaari ay ilayo niyo na sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Ngunit hindi ang kalooban
Kasi dito po, sa context nito, alam niya po kasi yung mga hirap na dadanasin niyo. Actually, makikita po natin yan sa mga susunod na mga chapter. Pero tignan po natin sa Isaiah, ang chapter ay 53. Sa verse 1. Sinong naniwala sa amin ipinalita at kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Tinutukoy dito na kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Yung lingkod na yun ay ang Panginoong Jesus. Gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Ito ang ginawa ng mga tao sa Panginoong Jesus. Sa verse 3, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Verse 4, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan, dapat sana tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, pinugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Nung nananalangin ng Panginoon, alam niya yung hirap na kanyang dadanasin. Kasi pagkatapos nito ay huhulingin siya. Tapos hahatulan ng kamatayan. At sabi sa binasa natin, binugbog ang Panginoon. Lahat ng yun ay tinis niya. Alam niya. Kaya sa laman ay nag-i-struggle ang Panginoon. Kaya ang prayer niya na binasa natin sa Lucas 22:42 na, Ama, kung maaari, ilayo niyo po sa akin itong hirap na dahil. Sino pong nag-pray ng gano'n? Na alam niyang may darating na mahirap na sitwasyon, tapos nag-pray siya, Lord, ilayo niyo po ako sa mahirap na sitwasyon. Yun yung struggle ng kanyang laman. Pero merong ngunit. Nevertheless, sabi ng Panginoon, not my will, but your will. Ibig sabihin, yung kalooban ng Panginoong Jesus, nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. At naging masunurin siya hanggang kamatayan. Bakit? Naniniwala kasi ako, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay convinced at alam niya na ang Diyos ay all-wise, all-knowing, all-loving. At alam ng Panginoong Jesus na yung kalooban ng Ama, na binasa natin kanina sa Romans 12:2, yung kalooban ng Ama ay mabuti, kaaya-aya at ganap. Ang kalooban ng Ama ay mabuti. Amen? Kaya kung meron talagang dapat masunod, hindi yung ating sarili, yung kalooban ng Diyos. At para malaman natin yung kalooban ng Diyos, kailangan natin mapuno ng kanyang salita. Isa pa na dapat mapuspos sa atin ay yung ating emotion. Lahat tayo mayroong emotion. Sa Colossians chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Gusto ko pong basahin sa malalim na salin sa Tagalog. Verse 12, mga bibis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Nasa malalim na salin, mga
nyo, kung babalik tayo sa salin na ginagamit natin ngayon, ibihis natin yung pagiging mapagmalasakit. Ibihis natin yung magandang kalooban. Sa English ay clothe yourselves with compassion. Yung pagiging mapagmalasakit. Kindness, humility, gentleness. Hindi ka madaling mag-react. Na pag may narinig ka, parang gusto mo ng sumuntok. Meron ka rin patience, yung pagtsatsaga. At yung ating damdamin ang pinakamahirap, sa mga pinakamahirap na area ng ating buhay na mahirap kontrolin. Dahil yung ating damdamin ay nakadepende sa mga sitwasyon na nagbabago, madaling magbago, na hindi natin inaasahan. Pero, pagka namumuhay tayo sa Espiritu, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu para makontrol yung ating damdamin. Meron ang magiging bunga kasi sa mga bunga ng Banal na Espiritu ay yung self-control. Amen? At isa pa na dapat makuspos yung ating katawan. Kanina, yung ating kaluluwa, yung ating pag-iisip, yung ating kalooban, yung ating damdamin. Maging yung ating katawan. Sabi sa kanina, nasa Roma, chapter 12, verse 1 tayo. Verse 2. Ngayon naman po sa verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon, kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. This is your spiritual act of worship. Pagka inihahandog mo ang iyong katawan, ang iyong buhay, at paano mo siya ihahandog? Yung handog na katanggap-tanggap sa Panginoon, dapat yung inihahandog mo ay banal, holy. Yung nakaset apart yung buhay mo para sa Panginoon. Listen to God. Kalugod-lugod sa Diyos. Ang katawan natin dapat kalugod-lugod sa Diyos. Kaya meron tayong responsibility na ingatan ito. Sino dito ang nagdadaan? Nag-promise sa kanyang sarili bukas magdadaan. Pero hindi niya namalayan. Nabanggit niya yung kinabukasan niya. Kasi alam natin, sa Corinthians, sinabi doon na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Marami ngayon ang namamatay dahil sa mga sakit. Pero naniniwala rin ako na kailangan din talaga natin ingatan yung ating katawan. Amen? This is your spiritual act of worship. Pagka inahandog mo daw ang iyong buhay bilang banal, kalugod-lugod sa Panginoon, yun yung pagsamba. Ang pagsamba ay hindi na lang tuwing every Sunday o ang pagsamba ay hindi na lang tuwing pagkapupunta ka sa gawain. Ang pagsamba ay tuwing iniaalay mo yung buhay sa Panginoon. Kaya ang ating katawan, ang ating kaluluwa ay dapat mapuno ng Panginoon Jesus. We need to be filled from the inside. Magre-reflect yun from the outside. Kaya merong magsisimula yung pagbabago sa loob.
Tulad ng binasa natin sa balikan ko ulit yung Jeremiah 13:20. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maaalis ba ng leopardo ang mga bata sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayo mga taga-Jerusalem, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Mahirap tabuhin ang isang bagay pagka nasanay ka ng gawin. Sino dito ang dating umiinom? Sino dito ang dating naninigarilyo? At nung una, naging mahirap talaga. Bakit? Hindi natin kaya sa ating sarili. Mahihirapan tayo sa pagbabago sa ating sarili. Pero napakahalaga na yung desisyon na yun. Magbabago ako. Kailangan mo lang ang paningin. Sa Kawikaan, chapter 16, verse 9. Ang tao ang naglaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Basahin ko dito sa malalim na sa atin. Ang puso ng tao ang kumakatha sa kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ngayon, kung hirap tayong magbago, sino ang pwedeng bumako sa atin? Sino ang may kakayanang gawin iyon sa atin? Ang lumikha sa atin. Parang pagka ikaw ay mayroong lumang bahay, tapos gusto mo siyang i-renovate, magiging bago ulit. Tayo, nilikha ng Diyos, siya ang ating manlilikha. Ibig sabihin, meron din kakayanan ang Panginoon para baguhin tayo. Kaya kung gusto natin ng tunay na pagbabago, ang sabi, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Magpatuwid tayo. Ang Diyos ang nakakatuwid sa atin. Paano? Sa pamamagitan ng pakikinig. Kailangan mo nga kasi mag-give ng salita ng Diyos. Kailangan mong yung pinapakinggan mo, dapat tinatandaan mo rin. Amen. At pagka narinig mo, kinakailangan pananampalataya mo. Paniwalaan. Kasi walang kabuluhan kung hindi mo paniniwalaan yung salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Walang magiging epekto sa iyo. Bakit napakahalaga yung salita ng Diyos? Kasi mayroong kapangyarihan. Yung salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ang makakapagbago sa atin. At dito ako magtatapos sa Kawikaan chapter 1. Verse 20. Tingnan ko lang po sa salin natin. Sabi ng Panginoon, pakinggan niyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. So para mabago tayo, kinakailangan magpasaway tayo. Yung salita ng Diyos ay pagsasaway din para maituwid tayo sa ating mga lakad, sa ating mga kilos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Manalangin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na aming pinagsaluhan. Salamat
sumikat sa inyong mga salita. Yung aming narinig, yung mensahe ninyo. Naniniwala kami, Panginoon, ng iyong salita ay kaya kami pagbuhin. Kalooban niyo, Panginoon, mabago ang aming isip, mabago ang aming pamumuhay, mabago yung aming outlook sa buhay, mga preferences, para makasunod kami sa inyong kalooban. Kaya pagpalain niyo ang bawat isa na nakinig ng inyong mensahe, kayo po ang patuloy na magpaalam sa amin. Puri namin kayo ang pinapasalamatan, dinadating sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Panginoon, muli, kami po ay in behalf of DFC Taiwan, kami ay nagpapasalamat sa mga pinaabot niyong tulong, sa mga prayers niyo, sa mga financial, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil po sa inyo. Kaya puri ng Panginoon, pagpalain ng bawat isa. Ayaw ko'y magkamay. Narito po yung ating mga kapatid po. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.